mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Naranasan mo na bang makaharap ang isang aswang? Baligtad ka ba sa kanyang paningin? Nanganganib ka, kaibigan. Narito ang ating tampok na kwento sa linggong ito na di na magatang lahi ng aswang sa isa na namang gabi ng lagi. Huwag siyang hayaang makatakas! Ayos ka! Malapit na sila sa akin! Aakutin na nila ako! Huli ka! Hindi! Patay ka, Jocelyn! Patay ka na! Wag! Wag! Jocelyn! Anak, gising! Jocelyn! Mama? Nanaginip ka? Panaginip? Oo. Nagsisisigaw ka. Takot at takot. Ano ba kayong panaginip? Nakakatakot, Mama. Nakakatakot. Anak! Anak, hinihintay ka na ng mga kababaryo natin sa labas. Tay, dapat ko ba talagang gawin ito? Oo. Kailangan mo mag-aaral sa Maynila. Pero Tay... Pinag-usapan na natin ito. At katulad namin ng iyong inay, umaasa din ang mga kababaryo natin na tumutulong sa iyong pag-aaral, na magtatagumpay ka. Sige na, magpaalam ka na sa kanila. Oh. Lubos ang tiwala ko sa iyo, anak. Tawanawaan ko. Sige, mag-iingat ka sa lugar na pupuntahan mo. Dahil alam ko, mapanganib ang lugar na yon sa isang katulad mo. Hoy, Jocelyn. Hanggang dito ba naman sa school nakatulala ka pa rin? Ano bang iniisip mo? Yung napanaginipan mo na naman. Claire, bakit pa ulit-ulit ko napapanaginipan yun? Anong ibig ipakahulog ka ng panaginip na yun?
Ang una mong dapat na gawin, alisin mo sa isip mo. Lagi mo kasing iniisip kaya lagi mo din napapanaginipan. Ang isipin mo yung mga magaganda at masasayang bagay. Sigurado makakalimutan mo yun. Ginawa ko na eh. Pero ganun pa rin. Kinakabahan ako. Ibang nararamdaman ko. Ay, ano ka ba? Tama na nga yan. Pati tuloy ako kinakabahan sa'yo eh. Ano gagawin ko, Claire? Friend, meron akong alam na pwede makatulong sa'yo. Na pwede makapagbigay kahulugan sa panaginip mo. Huh? Sino? Makikilala mo. Ngayon din pupuntahan natin siya. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ayan. Ayun, pumili ka ng 3 baraha. Pili ka daw. Oo. Heto. Ang kahulugan ng iyong panaginip. Hindi. Ha? Bakit ho, Madam Gloria? Nasa panganib ka, iya. Huh? Pag-iingat ka. At ikaw din, Claire. Mag-iingat kayong dalawa. Ano? Eh, bakit pati ako? Bakit? Ano bang nakikita ninyo? Isang lalaki. Ha? Lalaki? Oo. Isang estranghero. Isang kakaibang nilalang na magdadala sa inyo sa tiyak na kapahamakan. Ano? At posibleng magatid sa inyo sa tiyak na kamatayan. Claire, ano ba? Ang likot-likot mo naman. Dito ako makatulog eh. Eh kasi, iniisip ko yung sinabi ng manghuhula. Oh, ngayon, ikaw naman. Kinakabahan ako. Hindi nga ako makatulog eh. Nagsisisi tuloy ako. Bakit ba kita sinama dun? Eh, huwag mo sabihin naniniwala ka. O ba't ikaw hindi? Ang totoo, lalo akong kinabahan eh. Dahil tumugma ang mga sinabi niya sa nangyayari sa panaginip ko. Oh? Pero, sino? Sino ang lalaking tinutukoy niya? At anong uri siya ng nilalang? Ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Sandali! Nandiyan na! Hi, Jocelyn. Good morning. Oh, Ronnie, napasyal ka. Ang aga mo naman yata. Si Si Claire?
Oo eh. Susunduin ko sana para sabay na kaming pumasok sa school. At syempre, ikaw rin. Sandali ha, tatawagin ko. Ay, teka. Oh, May kasama nga pala ako. ha? Sino? Teka tatawagin ko. Medyo mahihain eh. Pare, halika. Sino ba yan? Boardmate ko. Bagong salta. Jocelyn. Si Marco. Si Jocelyn. Magandang umaga, Jocelyn. Ha? Hi. Hoy, Jocelyn. Para kang natuka ng ahas ah. Ba't ganyan ang pagkakatitig mo kay Marco? Wala. Sa bagay, mabait naman itong bago kong kaibigan. At tiyak na magkakasundo kayo. Bakit ganito? Bigla akong kinabahan. Ano itong nangyayari sa akin? Baka naman the love at first sight ka sa kanya. Kaya ganun yung naramdaman mo. Di kaya? Hindi. Ang totoo, natakot ako. Ewan ko pero yun ang naramdaman ko eh. Alam ko na, baka iniisip mo, siya ang lalaking tinutukoy ni Madam Gloria na magpapahamak sa atin. Ha? Alam mo, paranoid ka lang eh. Imposible yung iniisip mo. Nakita mo naman, napakabait niyang tao. Tsaka, wala akong nakitang kakaiba sa kanya. Normal siyang tao. Pero, I smell something fishy. Claire, ano ka ba? Kinakabahan nga ako sa kanya Me. At napansin ko kapag tumititig ako sa kanya mamata, tumutungo siya. Na para bang umiiwas at may ayaw siyang ipakita sa akin. Baka naman gusto mo lang matakot ako sa kanya para solong-solo mo siya. Hoy, huwag ka mag-alala. Wala akong gusto sa kanya. Iyong-iyo na. Tumigil ka nga. Wala yan sa isip ko, no? Kunwari ka pa. Aminin. Tsaka hindi ko pagsasabi. Kahit kanino. Ewan ko sa'yo. Basta, iba ang nararamdaman ko, Claire. Ibang-iba. Jocelyn. Kissing. Jocelyn. Ano? Dito, sa bintana. Kumusta, Jocelyn? Diyos ko! Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Jocelyn! Claire! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano halimaw yung sinasabi mo? Si Marco, Claire, nakita ko, naging halimaw siya. Ano? Halimaw si Marco! Halimaw siya! Bakit mo ba ako tinatanong ng tungkol kay Marco? Wala naman.
Kasi gusto ko lang malaman kung gaano mo na siya kakilala. Baka naman kung ano na yan, ha? Baka magselos ako. Sira, tatanong lang eh. Ikaw kasi, ayaw mo pa akong sagutin. Di sana, kampante na ako na hindi ka na maagaw sa akin ng iba. Ano nga yung pag-usapan natin? Yung tanong ko, sagutin mo. Mabait siyang tao. Magalang. At marunong rumispeto sa kapwa. Ganon? Oo. Bakit ba parang interesado ka sa kanya, ha? Kasi, syempre di ba magkakaibigan tayo? Kaya dapat, alam ko rin kung ano yung pagkatao niya. Ganun ba? Oo. Kagabi, umalis ba siya sa boarding house niyo? Hindi. Sure? Oo naman. Bakit? Wala. Naitanong ko lang. Ibig sabihin, hindi si Mark yung nakita ni Jocelyn kagabi. Kung gano'n, tiyak na nananaginip na naman siya. Oh, bakit natahimik ka na? Ikaw baka kung ano na yan. Sira ulo. Tayo na nga. Baka malate pa tayo sa second subject natin. Okay, let's go! Lando, ano sa palagay mo? Magtagumpay kaya si Marco sa pinagagawa natin sa kanya? Natitiyak ko, Nilda, hindi niya tayo pipikuin. Sana nga. Masa tayo. Magagawa niyan dapat niyang gawin para sa nalalapit nating pagdiriwang. At hindi niya tayo maaaring bikuin. Hindi. Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Hinahanap ka nga ng mga professor natin kanina, Jocelyn. Pati nga si Rolly at si Marco. Ganun ba? Ano sabi mo? Sabi ko may sakit ka, kaya hindi ka pumasok. Pasensya ka na, Claire, ha? Nakapagsinwaling ka patuloy. Wala yun. Naintindihan naman kita eh. Ay, siya nga pala. May pinasasabi si Marco. Ha? Anong pinasasabi niya? Pumunta daw siya ngayong gabi dito sa boarding house natin para dalawin ka. Ano? Ano yun? Parang may dumaang hangin. Magandang gabi sa inyo. Ha? Ano? Si Marco? Pasensya na kayo. Kung tumuloy na ako. Bakit hindi ka kumatok? At paano ka nakapasok? Saan ka dumaan? Bukas ang pinto eh. Kaya tumuloy na ako. Pasensya na. Hindi na mauulit. Okay lang yun. Si Rolly, hindi mo kasama. Tulog na siya nang umalis ako. Kaya hindi ko na siya inistorbo. Sana pala, ginising ko siya. Sana nga. Jocelyn. Parang masaya. Hindi ba? Oo nga. Masayang kasama si Rolly. Jocelyn, kumusta ka na? May sakit ka raw. Oo. Pero okay na ako. Magaling na ako. Salamat naman kung gano'n. Nag-alala ako sa'yo. Excuse me ha. Doon muna ako sa baba. May gagawin lang ako. Maiwan ko na muna kayo. Claire, teka, Hoy, sandali! Hayaan mo na siya. Mabuti na yan para makapag-usap tayo ng masinsinan. Ha? Pasensya ka na, ha? Tinakot kita. Hindi ko na ulitin yan. Anong sinabi mo? Ibig ko sabihin, baka ikaw ko
natakot ka nang bigla akong sumulpot kagabi. Ngayon, hindi ko na ulitin. Hindi na kita tatakutin. Hindi na. Umalis ka pala kagabi? Oo. O bakit di mo ginising? Mukha kasing pagod na pagod ka eh. Kaya hindi na kita disturbo. Hindi naididla ako ng konti. Pero nang dumilat ako, wala ka na. Ganun ba? Teka Marco, paano mo nga pala nilak ang pinto? At paano ka rin nakapasok? Ha? Hindi mo naman dala ang susi. Saan ka dumaan? Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Paano? Sinundan kita kanina eh. Lasing ka. Correction, hindi ako lasing. Medyo nakainom lang ng konti. Pwede bang tumuloy? Hindi. Ha? Ayoko. Nakainom ka eh. Konti Kaya hindi lang. pwede. Saka gabi na eh. Kung gusto mo, bumalik ka na lang sa ibang araw. Gusto ko ngayon eh. Pasensya ka na. Uy! Saan mo itong pinto? Sisirain ko to. Bahala ka sa buhay mo. Dalawa. Ba, talaga pala may topak to sa ulo eh. Talagang ayaw mo ha. Nako! Ano? Sisirain ko ang pinto ito. Diyos ko! Sinisira niya yung pinto! Ano gagawin ko? Ano? Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Ano pumalag? Jocelyn, bakit Sa mo kulungan. sa akin to? Nang iskandalo kayo. Itiwan niyo nga ako. Doon sa presinto. Yaga, tama lang yung ginawa mo. Humingi ka ng saklolo sa amin para makatawag tayo ng mga otoridad. Huwag niyo akong dali sa Buti yan, presinto. mawawalang kalasingan niya sa kulungan. Salamat to sa tulong ninyo. Wala nga naman. Sino po ba naman ang magtutulungan kundi tayo lang sa mga taga rito? O paano? Alis na kamay ha? Oh, salamat po. Huwag ka mag-alala. Tiyak na madadala na yun. Hindi na babalik yun. Kapitan. Sana nga huwag na siyang pabalik. Ginawa niya yun? Oo. Takot nga ako kagabi. Pati na rin si Claire. Hindi ko akalain na mangyayari yun. Kala ko, noon na kami magkita. Matino siyang tao. Yung pala. Hi, girl. Asal hayop palang lalaking yun. Hi, sorry. Pero hindi bale. Siguro naman, magtatanda na yun. At hindi na uulit pa. Oo, hindi na siya uulit pa, Jocelyn. Hindi na. Marco? Bakit, Jocelyn? Wala. Pero, ano yung nakita ko? Bakit parang nagbagong itsura niya?
Matagal akong nakita kita, anak. Inay, anong ginagawa niyo dito? Inutusan ako ng iyong ama upang kumustahin ka. Mabuting kalagayan ko rito, Inay. Mabuti kung ganon. Ipinararating din ang itay mo na nalalapit na ang araw ng ating pagdiriwang. Hindi ko nakalimutan. Mabuti. Mabuti kung ganon, anak. At umaasa kami na hindi mo kami bibiguin. Ihintayin ka namin kasama ng iyong mga ihahando. Sige, paalam. Paalam, Nay. Malapit ang araw. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Hello? Jocelyn, anak. Tulog ka pa ba? Nagising na ako kasi tumawag kayo dito sa cellphone ko. Ay, anak, pasensya ka na. Opo. Kasi naman, ilang linggo ka nang hindi umuwi sa atin. Hindi na kita nakikita. Kaya nami-miss na kita. Ako rin po, Ma. Hayaan niyo po. Uwi din ako. Huwag na. Ako na lamang ang papasyal dyan. Sige ho, kayong bahala. Oh, sige. Kinumusta lamang kita, anak, ha? Bye, Ma. I love you. Siguro nag-aalala naman ng Mama. Kaya siya tumawag. Si Mama talaga. Ha? Teka. Ano to? Bakit may mga bulaklak dito sa higaan ko? Napakarami. Saan galing ang mga ito? Kanino galing ang mga ito? Hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip kung saan galing yung mga bulaklak. Alam mo, ang gaganda, kakaiba. Nagustuhan ba? Ha? Magaganda, di ba? Oo. Salamat, nagustuhan mo. Marco, anong ibig mong sabihin? Sa akin galing ang mga bulaklak na yun, Jocelyn. Ha? Ako naglagay ng mga yun sa iyong higaan. Marco? Mahal kita. Mahal na mahal. Sana pareho tayong nararamdaman. Sana mahal mo rin ako. Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ginabi na ako. Bakit naman kasi ang dami naming projects. Wala na tuloy akong nasakyan.
Dapat pala, nagpahintay na lang ako kay Claire eh. Para may nakasama ako pag-uwi. Dilim. May tao. May makakasalubong ako. Ha? Sabi ko na nga ba, matsyempohan din kita eh. Ha? Carlo? Wala ka na kawala ngayon. Akin ka na eh. Wag! Ka na. Bitiwan mo! Wag! Saklalo! Walang tutulong sa'yo ito, kaya tumahimik ka na. Ha? Halika. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo siya! Aba? Rolly! Oh, ayan oh. Makalis na nga. Hoy! Bumalik ka dito! Duwag! Pabayaan mo na siya. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Salamat dumating ka. Napadaan lang ako eh. Galing ako sa isa kong kaibigang malapit dito. Buti na lang hindi ka napahamak. Halika. Ihatid na kita. Salamat, Rolly. Sobra naman ang lalaking yun. Hindi na nadala. Ano kaya mabuti kong gawin, Claire? O di iwasan mo. Paano? Alam niya kung nasaan ako. At tingin ko, sinusubaybayan niya ako eh. Kaya gago pala yun eh. May pagkahalimaw. Jocelyn. Bakit, Claire? Yung lalaking yun, oh. Ha? Hindi kaya siya yung tinutukoy ni Madam Gloria? Ano? Siya yung estrangherong lalaki na magpapahamak sa ating dalawa? Sayang. Akin na sana babae yun eh. Kundi lang dumating ang lintik na pakialamerong lalaki yun. Pero di pale, may araw din siya. Magiging akin ka rin, Jocelyn. Lintik kasi ang ganda mo eh. Nakakabaliw. Unang kita ko pa lang sa'yo, naakit na ako. Kaya hindi kita titigilan. Hindi. Oh, ano yun? Parang may bumagsak sa bubong ah. Oh, may naglalakad. Anong? Magbabayad ka. Hindi! Magbabayad ka! Hindi! Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Galing sa bahay ni Carlo. Oo nga. Ano yun? Habulin natin. Tingnan nyo. Dali kayo. Doon tayo sa bahay ni Carlo. Oo nga, habulin natin. Malayo na. Hindi na natin mahabol yun. Oo nga. Ano kaya lumilipad na yun? Saan galing yun? Oo. Dali, tara. Saan? Ayun siya. Carlo. Ano nangyari? May halimaw. May halimaw sa bubungan. May halimaw. Ano? Halimaw? Halimaw daw? Papatayin niya ako. Papatayin ako ng halimaw. Kumusta na kaya ang anak natin, Lando? Ikaw ang galing doon, hindi ba? Ikaw ang makapagsasabi kung ano kalagayan niya. Gusto ko siyang puntahan. Huwag na. Lando, Hintayin na lang natin ang kanyang pagbabalik. Malapit ng kabilugan ng buwan. Malapit ng gabi. Ng pista nating mga aswang.
Sa linggong ito, sa isa na namang gabi ng lagi. Munti ka nang mapahamak. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ay, kung hindi pa nabanggit sa akin ni Claire, Ayoko kasi kayong mag-alala, Ma. dapat pinaalam mo sa amin ng papa mo kung ano man naman nangyayari sa iyo dito. Paano na lang kung tuluyan ka ng napahamak? Hindi naman ho ako pinababayaan ng mga kaibigan ko. At saka nangako naman sila na hindi nila ako pababayaang mag-isa. Lalo na kung may lakad ako. Kahit na, hindi mo alam kung anong tumatakbo sa isipan ng lalaking yon. Iba ang panahon ngayon, Jocelyn. Alam ko na ho ang dapat gawin. Hayaan nyo, mas magiging maingat ako. At lagi akong tatawag sa inyo. Abay, dapat lang. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may masamang mangyayari sa'yo. Ma, Anak, ikamamatay ko yun. Aalis na muna ako sa lugar na ito. Mahirap na. Baka balikan ako ng Halimaw na yun. Uwi na muna ako sa probinsya namin. Tama-tama. Aabot pa ako sa huling biyahe ng bus. Bibilisan ko pa paglalakad. Wala kasing masakyan na tricycle. Hirap maglakad. Ba, ano yun? Ano yung mga kasalubong ko? Hindi. Napakalaking asong itim. At sinugot ako. Ano ko na? Mamamatay ka. Hindi. Magandang umaga, Jocelyn. oh Marco, ang aga mo ah. Halika, tuloy ka. Salamat. O si Rolly, hindi mo yata kasama. Susunod na lang daw siya. Ganun ba? Andi bale, nandyan ka naman eh. May makakasabay kami ni Claire papunta ng school. Baka kasi abangan kami ng Carlo na yun eh. Hindi ka na niya gagambalain pa. Paano mang siguro? Dahil wala na siya. Patay na siya. Patay na si Carlo. Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagi. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maawa kay Carlo. Pero kung totoo man napatay na siya, ipagdasal na lamang natin ang kanyang kaluluwa. Totoo, Ma. Nakita ko, wala na siya. Ano ba ikinamatay niya? Hindi pa alam ng mga nag-iimbestiga, pero ayon sa usap-usapan, halimaw daw ang pumatay sa kanya. Ha? Halimaw? Yun ang sabi ng mga kapitbahay niya. Kasi nung isang gabi, sinalaki daw ng napakalaking itim na ibon ng bahay niya. Ha? At kaya lang siya nakaligtas dahil nasa klolohan siya ng mga kalalakihan sa lugar nila. Ano? Kung ganon, nakakatakot pala dyan sa lugar niyo. Hindi naman ho siguro. Ay, siya nga pala, Ma. Magpapaalam nga pala ako sa inyo. O bakit? Saan ka pupunta? Pupunta kami ni na Rolly at Claire sa probation ni na Marco. Ano? Fiesta daw sa kanila eh. Sabado naman bukas, wala kami pasok.
Punta muna kami doon. Baka malayo naman yung lugar na yon. 10 oras lang naman ho ang biyahe. Babalik naman kami agad. 10 oras. Ay, sige. Pero mag-iingat kayo, ha? Oo, Ma. Thank you. Oh, sige na. Bye. Bye, Ma. Love you. Kahit papaano, naibsan ang takot ko. Nakalulungkot lang ay hindi maganda naging wakas ang kalong yon. Pero siguro, paraan na yun ang paniningil ng tadhana para bayaran niya ang kanyang mga pagkakasala. Siguro. Salamat naman, Jocelyn. Pinaunlakan mo yung paanyaya ko. Alam nga naman kasi na magpaiwan ako. Kasama natin yung dalawang makulit niya, no? Ikaw talaga. Tataka nga ako Tingnan mo, tahimik ang dalawa. Tulog na tulog sa biyahe. Siguro napagod sa kada daldal kanina. Malayo pa ba tayo? Mga 3 oras na lang. Malayo pa pala. Gusto mo, matulog ka muna. Gigisingin na lang kita kapag naroon na tayo. Hindi. Ayoko matulog kapag nasa biyahe. Magkwentuhan na lang tayo. Sige, ikaw ang bahala. Maganda ba dun sa lugar ninyo? Ha? Siguro naman at tiyak, marami kayong handa. Dahil marami kayong bisita Hindi ba? Hindi ko alam. Siguro, ang sasarap ng mga niluto nila, no? Sana, inihanda din nila yung mga paborito kong pagkain. Bakit? Ano ba mga gusto mo? Gusto ko ng dinuguan, inihaw na isda, at bopis. Ganun ba? Masasarap nga yung mga yan. Paborito din yan ang mga magulang ko. Di, baka yun nga din ang niluto nila. Baka nga. Siya nga pala. Piyesta sa inyo, hindi ba? Oo. Sino ba ang patron saint nyo? Sinong santo ay pinagdiriwang ninyo? Ha? Marco? Sa linggong ito, sa isa na namang gabi ng labi. May mga kasama kaya siya? Makasama. Para sa kanya. Konting pasensya lang. Alam ko, darating si Marco. Nangako siya na babalik kasamang mga ihahandog natin. Bakit wala pa? Malapit nang dumilim. Dapat siguro iba na lang ang pinag-aral natin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating ang anak ko. Tinitiyak ko sa inyo. Patawag na ang lahat at mag-ipon-ipon. Ihanda na rin ang altar na pag-aandugan natin para sa ating patron ng kadiliman, si Satanas. Tawagin ang lahat. Huwag mo kami pipikuin, Marco. Kung ayaw mong itakwil tayo ng lahi ng mga aswang. Marco, malayo nang nalalakad natin Matagal pa ba? Malapit na. Doon sa may matataas na punong kahoy na yon. Naroon yung bahay namin. Naku, malayo pa pala. Hoy!
Kayong dalawa, blusa niyo naman. Bagal niyo naman maglakad. Ang layo na ng distansya namin sa inyo, ah. Sige lang, masunod nyo kami. Oo nga. Una na kayo. Hindi sila siguro sanay. Marco, bakit parang napakatahimik? Wala man lang ako marinig ng musika o ingay ng mga tao? Ha? Sigurado ka ba na piyesta dito sa inyo? Oo. Nasaan ang mga banderitas? Bakit ni isa wala man lang nakasabit? Bilisan nyo na paglalakad. Hindi na tayo dapat abutin pa ng dilim. Baka naiinip na sila. Baka iniisip nila na hindi tayo darating. Ayoko ko silang biguin. Ayoko. Hindi ko tayo. Dito na tayo mga kasama. Ayan, si Marco dumating na. Kasama niya ang mga ihandog. Narito na si Marco. Dumating ang anak ko. Magandang gabi sa inyo. Marco, ano to? Bakit ganito itsura ng lugar nyo? At ang mga tao, bakit ganyan ang mga suot nila? Tay, kayo na ang bahala sa kanila. Mga kasama, kunin nyo na ang mga kasama ni Marco. Talian upang hindi makawala. Ihanda sila upang ihandog sa ating Panginoon na si Satanas. Anong ibig sabihin nito? Anong gagawin niyo sa amin? Bilisan nyo na! Hawakan nyo silang mabuti at huwag hayaang makawala. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Walang mangyayari sa kasisigaw natin. Kailangan natin gumawa ng paraan. Paano? Mahigpit ang pagkakatali nila sa atin. Anong gagawin natin? Ano? Mga kasama, mga kalahi, pagmasdan ninyo ang buwan. Ngayon ang oras upang parangalan natin ang ating Panginoon. Sambahin ang Panginoon. Sambahin. Kunin ninyo ang inyong mga langis at ipahid sa inyong mga katawan. Anong ginagawa nila? Ewan ko. Hindi ko alam. Tingnan nyo! Nagbabago ang kanilang mga anyo. At ang kanilang mga itsura. Nagiging mga aswang!
Nasaan si Marco? Kailangang naririto siya upang siyang unang dumukot sa mga puso ng mga taong ito. Tumigil kayo. Wala na kayong magagawa dahil kayo ang iaalay namin kay Satanas. Nahinga sila. Sige mga kasama. Akong mauna. Tutukutin ko ang puso nila upang ihandog sa ating Panginoon. Gawin mo na! Tama na yan! Itigil ko yan! Anong sinabi mo, Marco? Mga kaibigan ko sila! At si Jocelyn, iniibig ko siya! Huwag niyo silang gagalawin! Pagdihan sa kay anak mo! Okay, ano? Lahat-lagan niya tayo sa ating gagawin! Mamamatay muna ako bago niyo sila magalaw! Ano? Ibang na nga! Anak, Hindi! umalis ka na! Ayoko! Ayoko! Subukan mo kumadlang, Marco! Hindi kami mangingimit na patayin ka! Gawin niyong gusto niyo. Pero hindi ko mapapayagan na patayin niyo sila. Wag, Marco! Anak! Huwag kong sasakyan ang anak ko! Hindi ako papayag! Papatayin namin kayo! Patayin sila, Lando! Patayin ang buong pamilya! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Naglalaban sila. Pagkakataon na natin to. Kailangan makalag ang tali natin. Ako na! Ako na! Ha? Rolly, tulungan mo sila. Bilisan mo. Habang may pagkakataon pa, gamitin mong patalim na ito. Oo, Marco! Dali! Eto na! Si Claire, bilisan mo! Kalagan mo rin siya! Ayan, dali! Dali! Tumakbo na tayo! Tumatanga sa mga kalabi! Kumala ka! Sige na! Tumakbo tayo! Kami na ang bahala sa kanila! Dali ako! Takbo! Nakalayo na tayo! Wala na sumusunod sa atin. Salamat sa Diyos. Salamat po. Ay, si Marco. Si Marco at ang pamilya niya. Tinulungan nila tayo. Iniligtas nila tayo sa kanilang mga kalahi. Ang lahi ng mga aswang. Jocelyn, di ka pa natutulog? Niisip mo na naman si Marco. Ano na kayang nangyari sa kanya? Ayokong isipin, pero sa nakita natin, maaaring napahamak na siya. Pinatunayan niya na kaibigan natin siya. At mahal ka niya. Yun ang nagligtas sa atin sa kamay ng mga aswang na yun. Siguro,
Kung hindi ka niya minahal, maaaring natupad yung panaginip mo. Maaaring si Marco ang mismong pumatay sa atin. Dahil siya pala yung lalaking tinutukoy ni Madam Gloria na maaaring magpahamak at pumatay sa atin. Nagkahati-hati ang grupo nila at naglaban-laban. Siguro malaki yung angka ni Marco. O di naman kaya maraming tagasunod yung ama niya. Marahil nga. Sana buhay pa siya. Sana magkita pa kami. Mahal mo ba siya? Ha? Ano? Di mo na sinagot yung tanong ko. So, ibig sabihin niya, totoo. Kung sakali ba, kaya mo magpakasal sa kanya? At maging asawa ang isang aswang? Sakaling ikaw si Jocelyn, pakakasal ka ba sa isang aswang? Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Lahi ng Aswang sa isa na namang Gabi ng Lagi. Mga nagsiganap. Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Bobby Cruz, James Cuaton, Phil Cruz at Susan Robles. Naglapat ng tunog Temyong sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Boyar. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi